Naghihiwalay yung mga mag-asawa and then bakit may mga nagstay. Hello! Madami talaga yung mga naghihiwalay na mga may asawang Korean, hindi lang Filipino. Hi! Hello everyone! Kamusta po ang lahat? Welcome back sa aking YouTube channel, Max. It's been a while, kasi ang taba ko dito. It's been a while. Sa mga bago po sa aking YouTube channel, hello! My name is Marcy Lee. Kamusta ang lahat? Please don't forget to subscribe. So, magi-get ready with me tayo habang nagkukwentuhan. So, nakapaglagay na ako ng primer na primer sun base ng vanilla ko ito. And then also, ito yung ginagamit ko guys. Introduce ko na rin sa inyo just in case you need some new products to try. So, itong Retinol 500 EU Serum. Pang tighten ng pores and pantanggal ng wrinkles dahil tumatanda na tayo. So, 1 p.m. yung work ko today. Kaya, mag-ayos na tayo kasi magla-lunch pa. So, Fit Me Foundation yung gamit ko. So, habang nag-aayos ako, magkwentuhan tayo dahil nauuso to ngayon dito sa Korea. Which is, I think hindi lang sa Korea, I think sa buong mundo. So, wag nating, lahatin na natin. Nauuso to ngayon. Pero, since nasa Korea tayo guys, so yun yung magiging center ng topic natin. So, nowadays, by the way, today is August 9, I think. August 9, oo. So, meron akong mga nakikita or napapanood na videos about sa divorce and separation ng mga may asawang Korean dito sa Korea. It's a bit sensitive topic, pero yeah, gusto ko siyang pag-usapan para na rin magkaroon kayo ng information. Especially, meron pa rin mangilan-ngilan na mga nagme-message sa akin na, "Uy, gusto kong mag-asawa ng Korean. Like, may boyfriend ako na Korean. Ganito siya. Totoo ba yon? Hindi ba sila magbabago?" So, ganun yung mga nare-receive ko na message sa aking Instagram and also sa Facebook. Though hindi na ako masyadong active, guys, pero meron pa rin mga nagtatanong na mangilan-ngilan. So, marami yung mga naghihiwalay ngayon. Yung ibang mga vlogger, yung ibang mga, famous dito sa TikTok, naghihiwalay sila ng asawa nila. So, iba-iba yung cases. Bakit nga ba naghihiwalay yung mga mag-asawa and then bakit may mga nagstay? Hello! I'm preparing, then we will eat lunch soon. So, dumating yung anak ko. Bakit may mga nagstay pa rin despite sa hardship na na-experience nila sa mga partners nila. So, maraming mga scenarios, guys. Pero, madami talaga yung mga naghihiwalay na mga may asawang Korean. Hindi lang Filipino, mga foreigners na may asawang Korean kasi nga sobrang taas ng divorce rate dito. I'm taking a video of vlog. Can you say hi first? It's Justin. Justin Crow. Up so fast. Okay, you wash your hands. So, as we all know, sobrang mataas yung divorce rate dito sa Korea. Diba? Sobrang taas kasi iba nga yung culture nila. Iba yung kultura ng Korea compare sa Philippines, compare sa Western countries. So, lahat ng tayo may iba-ibang kultura na pinapaniwalaan and sinusunod. Kaya minsan, mahihirapang intindihin yung isa't isa, diba? So, kaya siguro ganon. Bakit may mga nagstay? Bakit may mga nagstay despite na sobrang nahihirapan na sila? So, yung iba, sobrang saludo ako sa kanila to those who are staying sa mga ganong klaseng relationship kasi, di ba, eto guys, um, hindi naman sa dinadown ko yung characters ng mga Korean, pero meron talaga silang something na, alam niyo yun, meron silang ugali na ang hirap-hirap pakisamahan. Ang hirap-hirap nilang intindihin. Meron silang ganong factors na pag-uugali. Kagaya ng wala silang emotion. Wala silang wala silang feelings, kumbaga wala silang pakialam sa nararamdaman ng ibang tao, kahit pa sabihin natin family members or asawa or anak. Karamihan sa kanila ganun, wala silang pakialam sa feelings, kung yung sasabihin ba nila or yung gagawin ba nila ay makakasakit ng iba or makakasakit ng asawa nila. So, ganun yung common na meron sila. Like, pag may sinabi sila, pag may gusto silang sasabihin talaga nila yun, guys. Like, with the higher tone. Like, isisigaw talaga nila. Hindi nila iisipin na, pag sinabi ko to kaya masasaktan siya or what. Yes, ganun sila. Sobrang direct nila. Pero, ang kaanahan nga lang sa kanila is, though after nila sabihin yun,
hindi sila magsasorry. They don't know how to say sorry. I'm not generalizing them, okay? Hindi ko pero karamihan and based on my experience, hindi sila mag-sorry. And then, what they were going to do or ang gagawin nila ay parang papaliguan ka nila ng mga bagay, like material things. Ganon, bibigyan ka ng gift, tatanungin anong gusto mo, saan mo gusto pumunta, ano gusto mo kainin. Yun yung way of them how to say sorry. So, alam niyo yun, minsan di ba masakit yung salita. Masakit yung salita kasi yung salita tumatagos talaga siya sa buto. Like, hindi mo siya makakalimutan. Like, maaalala mo talaga siya, maiisip mo talaga siya agad-agad. Like, lagi-lagi, hindi agad-agad, lagi-lagi, matatandaan mo siya. So, yun yung ugali ng mga Korean na napansin ko na hindi lang sa akin, kahit dun sa iba na ganon, wala silang pakialam sa nararamdaman ng ibang tao. Insensitive. Yun. Insensitive sila. And then, bakit may mga, yun nga, bakit may mga nag siguro hindi na nila matagalan yung ugali ng mga partners nila. And then, meron na silang courage, and then na-realize nila kaya nilang buhayin yung mga anak nila. Then, yung iba naman, siguro, yun, meron ng matatatag na sila, kaya nakipaghiwalay sila. So, madami din namang hindi na, yung nagstay talaga, guys, until the end, ganun. Though sobrang hirap na ng na-experience nila, sobrang, alam niyo yun, sobrang stress na sila, pero mas pinipili pa rin nilang magstay. Why? Kasi nga, especially if you are not a Korean citizen dito, though may chance naman na maging Korean citizen ka kahit na divorce ka sa asawa mo dito, basta nasa yung custody ng mga bata, you can be a Korean citizen and then, yun, capable ka naman. Pwede ka mag-apply as Korean citizen, pero mahirap kasing buhayin yung mga bata dito pag ikaw lang mag-isa. Sobrang hirap, guys. Like, especially, dalawa or tatlong anak, tapos ikaw lang, and then wala kang source of income, and then maliliit pa yung mga bata. So, ganun yung mga factors na siguro isinaalang-alang ng iba, kaya nagstay sila sa ganang klaseng relationship, kahit na alam nila na nahihirapan na sila. Pero, yung mga ganun kasi, minsan yung mga bata yung nagsasuffer, yung mga yung mga taong nasa paligid yung dalawa ng couple na yun, kung lagi kayo nag-aaway, yung mga bata yung laging, makakarinig, makaka-experience, and then medyo traumatic yun sa kanila. Yun, so hindi siya maganda, pero in a other, sa ibang side, parang mas okay, parang titimbangin mo kasi, kailangan mo siyang timbangin kasi, di ba, iisipin mo na pag umalis ka sa situation na yon, mahihirapan yung mga bata. Mahihirapan ka, so sama-sama kayong mahihirapan. Sa una, mahirap na mahirap talaga. Pero siguro, in a short term lang yun. Kasi, syempre, makakapag-adjust ka. Pero, yung negative aspect naman nun is yung mga bata, masyado silang maaapektuhan ng sitwasyon nyo and then pwede nilang madala yun hanggang sa paglaki nila. So, yeah, madami yung reason kung bakit nagstay yung mga Pinay or yung ibang mga foreigner or yung ibang mga asawa sa ganong klaseng relationship. Kasi nga, mahirap talaga yung buhay dito, guys, sa Korea. Not financially, pero kung ikaw lang mag-isa, tas maliliit pa yung anak mo, yeah, mahirap mag-survive. Pero kung malakas yung loob mo, why not go? So, dun sa may mga asawang Korean, kung mapapansin nyo sa Facebook, lagi silang nagrarant, lagi silang nagko-complain sa mga asawa nila. Which is, totoo yun, guys. I mean, lahat ng makikita nyo, kung meron kayong mga friends na Filipina na nandito sa Korea, pakinggan nyo sila. Like, basahin nyo yung mga post nila, like, yung asawa ko ganito, ganyan, which is really true. So, compare sa ibang lahi siguro, I think medyo yung Korean, alam niyo yun, medyo serious yung ugali nila pagdating sa pagdating sa family relationship, and then how they handle their relationship towards their partners. Medyo medyo, yeah, medyo mahirap sila pakisamahan. So, yun guys, wala naisip ko lang siya na i-share sa inyo. Kaya kayo guys, kung gusto niyo mag-asawa ng Korean or kahit na sino, especially sa mga kabataan ngayon, please, now we will eat lunch. Please think
And then pray for a good man. Ipagdasal nyo kay Lord yung na sana mapunta kayo sa tamang tao. Yun lang. If you have some question, comment down